Nakarma na raw si dating Speaker Martin Romualdez matapos harangin ng Ombudsman ang kanyang nakatakdang pagpapagamot sa abroad. Kasabay ito ng mga bantang kaso laban sa kanya nakaugnay sa Maleta Expose. Alamin kung sino ang may sabi nito sa balitang ihatid ni MJ Mondihar. Binasag na ni dating Speaker of the House Martin Romualdez sa kanyang katahimikan matapos ang mahabang panahon. Nauugnay si Romualdez sa Maleta Expose. Ang umano'y delivery ng milyong-milyong perang isinilid sa mga maleta. Ang mga pondong ito ay iniuugnay sa mga anomalya sa flood control projects kung saan si Romualdez ang itinuturing na isa sa mga mastermind. Pinabulaanan na kongresista na siya ang nasa likod nito. Nagbitiw rin siya ng matitinding pahayag at iginiit na hindi siya papayag na gawing scapegoat. Nagbabala rin si Romualdez na kung magpapatuloy ang paninira laban sa kanya, ilalantad nito ang mga nalalaman niya sa kasalukuyang administrasyon. Iginiit din niya na hindi siya babagsak na mag-isa. Sir, isa lang yan, political survival. So it's, they are basically on a political survival mode. So lalo na yung pahayag niya na he will not go down quietly. So ito yung postura na talagang kung dumating sa punto, if push comes to shove at maipit siya, ilalahad niya yung kanyang nalalaman. Because at the end of the day, he has basically to survive. Ayon naman kay Political at Constitutional Law Professor Attorney James Reserva, may mataas na utos umano sa likod ng pagpigil sa pag-alis ni Romualdez. Patungong Singapore sana ang biyahe nito para sa isang follow-up check-up. Subalit tinabla ng Ombudsman ang kanyang travel clearance. Hindi naman si Ombudsman Remulla ang parang nag-prevent sa kanyang travel. It's Malacanang. Ini-implement lang yan ni Ombudsman Remulla. Ngayon, nakita na ni Speaker how painful it is to be betrayed. Dagdag pa ni Attorney Reserva, posibleng gawing halimbawa o trophy ng administrasyon si Romualdez at iba pang personalidad. May mga kritiko kasi na itinuturo si Pangulong Bongbong Marcos bilang umunoy mastermind sa mga kickbacks sa flood control projects. Mariin itong pinabulaanan ng Malacanang at ng mga kaalyado ng Pangulo. Baka yan ang target para meron silang ipakita sa publiko, hey, meron kaming big fish. Ito si Speaker Romualdez at saka si Senator Escudero, yung mga mastermind talaga ng nakawan na nangyayari sa ating bayan. Tingin din ni Attorney Reserva na ito na ang simula ng pagbagsak ng kapalaran ni Romualdez. Ayon sa kanya, marahil ito na ang umpisa ng pag-ikot ng gulong ng palad ng dating Speaker. Kita naman natin na brutal naman siya sa kaniyang mga oppressive acts kay former President Duterte at saka kay BP Inday Sara, yung Quadcom. So, makita natin how the turn of events pa para yung carousel of life, yung baga pa Chubibo, gumugulong talaga. Ngayon, parang kailan lang siya yun sa itaas, ngayon siya naman sa baba. Samantala, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, nakaumang na ang mga kasong kakaharapin ni Romualdez. Posible ring isunod ang freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban sa kanyang mga asset. Karma din. Karma is real talaga, kasamang Admar. I don't know how this will develop, but at this time, yung bloodbath na sinasabi ni BP Inday, nangyari na sa kanilang kampo mismo. Kung matatandaan, mga dating security escort ni resigned Congressman Zaldico ang lumitaw na 18 ex-soldiers na taga-deliver ng mali-maletang flood control kickback sa bahay ng ilang politiko at kasama sa sworn affidavit ng mga dating sundalo sina PBBM at Romualdez. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Binira ng Senate President Pro Tempore Ping Lacson si dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong itanggi ang mga paratang ng korupsyon. Ayon kay Lacson, 2 beses inimbitahan si Romualdez sa Senate Blue Ribbon hearing pero hindi ito sumipot. Si Sheena Torno magbabalita. Sinagot ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mga paratang laban sa kanya. Itinuturing si Romualdez bilang umano'y mastermind sa malawakang korupsyon kaugnay ng 2025 national budget. Ngunit maring itinanggi ng mambabatas sa mga akusasyong ito at iginiit na wala umano siyang papel sa mahalagang deliberasyon sa pondo ng bansa. Sa halip, itinuro niya sina dating Senate President Cheese Escudero at Zaldico.
Ipinisyon naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga pahayag na ito ni Romualdez. Ayon kay Lacson, kung nais talagang pabulaanan ng mga alegasyon, dapat ay sinunod ng dating Speaker ang imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. 2 beses umanong inimbitahan si Romualdez noong Nobyembre at Enero ngayong taon, ngunit hindi ito dumalo. Naniniwala naman si Senator J.V. Ejercito na dapat ihayag ni Romualdez sa Senado ang kanyang nalalaman hinggil sa isyu ng korupsyon. Bottom line lang, yung accountability, no? Sabihin na lang siguro kung ano yung nalalaman talaga. Kasi siyempre pondo ng bayan yung nawaldas eh. Hanggat hindi na tutunton yung mga tunay na mga may kagagawan, yung mga tunay na masterminds, no? Yung mga culprit, yung mga nagsimula ng modus na ito, panagutan nila. Iginit din ng senador na dapat matukoy ang mastermind sa modus dahil galit na anya ang taong bayan. Ayon pa sa kanya, sa pagharap ni Zaldico at Romualdez, maaaring mapagtagpi-tagpi ang mga testimonya at lumabas ang katotohanan. Bottom line dito, yung it's greed and extravagance, no? Dapat naman sila na magsalita sila. Ito, hindi naman medyo, talaga sumobra din. No? At kitang-kita naman yung diferensya ng lifestyles. Kaugnay nito, nagpahayag din ng tiwala sa Senator JV sa testimonya ng tinaguriang Brave 18 hinggil sa manoy pagdadala ng mga maleta ng pera sa mga politiko na sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Submitted for resolution na sa Sandigan Bayan 7th Division ang precautionary hold departure order application ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahang lalabas ang desisyon ng korte alamang oras. Yan at iba ang detalye ng balita mula kay Margaret Gonzalez. Dahil sa tangkang pag-alis ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez patungong Singapore, naghain ng Office of the Ombudsman ng aplikasyon sa Sandigan Bayan para sa agarang pagpapalabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Para sa prosecution, may panganib na makalabas ng bansa si Romualdez habang pending ang kinahaharap nitong mga reklamo sa Ombudsman. Noong April 20, naghain ng complaint affidavit ang Special Panel of Investigators ng Ombudsman sa Preliminary Investigation, Administrative Adjudication, and Monitoring Office para sa mga plunder, direct at indirect bribery at money laundering complaints laban sa dating speaker. Ayon sa Ombudsman, may probable cause sa mga reklamo kaya kinakailangang maimbestigahan. Lumalabas din sa reklamo na si Romualdez umano ang pasimuno o mastermind sa kickback scheme sa flood control projects na tinatayang umabot sa 56 billion pesos mula taong 2022 hanggang 2025. Ayon pa sa dokumento, si Romualdez ang House Speaker noong panahong naganap ang umano'y anomalya at may kapangyarihan sa pamamahala ng resources ng Kamara kabilang ang pagtalaga ng mga lider ng komite. Siya rin umano ang nagtalaga kay Zaldico bilang chairman ng House Appropriations Committee at miyembro ng Bicameral Conference Committee. Sinasabing magkaalyado ng dalawa simula pa noong taong 2007. Sa isang video, isinalaysay ni Ko ang umano'y pagde-deliver ng mga maleta. Laman ang milyon-milyon perang mula sa flood control kickbacks. Ayon sa alegasyon, inutusan umano siya ni Romualdez na maghatid ng humigit kumulang 1 bilyon sa Forbes Park, Makati noong 2024. Ang serye ng mga delivery na ito ay naging bahagi rin ng testimonya ni Orly Gutes na nagpakilalang security aide ni Zaldico sa pagdinig ng Senado. Kung papabor ang Sandigan Bayan sa Ombudsman, aatasan ng Korte ang Bureau of Immigration na harangin na anumang pagtatangkang pag-alis ni Romualdez sa Pilipinas. Sa ngayon ay submitted for resolution ng PHDO application ng Ombudsman matapos na naging pagdinig kanina ng Sandigan Bayan 7th Division. Posible na agad na maglalabas ang resolution ang Sandigan Bayan. Sa kasalukuyan, lookout bulletin order o ILBO pa lamang ang ipinatutupad laban sa kanya o immigration monitoring sa kanyang flight activity. Samantala, binigyan na ng clearance ng Kamara si Romualdez para makapag-abroad para magpagamot. Pero giit na rin mula, may mga sapat na doktor sa Pilipinas para kay Romualdez. Hindi kami ipapayag. Sinasabi ko sa immigration, wag. Under investigation. Samantala, itinanggi naman ng dating House Speaker ang akusasyon na siya ang mastermind sa umano'y corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person.
The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.